Hello, good evening everyone! Welcome to our vlog! So, today is May 12, 2026. So, kakagaling ko lang galing duty. So, habang fresh pa, no, yung aking experience for today, i-share ko na sa inyo. So, today ay first day ko or first time ko na train for charge nursing. So, i-compare lang natin, no, based on my experience, kung ano yung feeling ko na pagkakaiba or pagkakatulad ng charge nursing sa Philippines versus dito sa US. So, bigyan ko kayo ng maikling background, pero bago ang lahat. So, share ko rin sa inyo mamaya, no, kasi medyo maaga ko nakauwi dahil nga ano lang tayo, observe. So, medyo chill lang yung ating shift today. So, kanina after ng shift, so dahil maaga tayong nakauwi, dumaan muna ako sa Goodwill. So, share ko sa inyo mamaya itong mga napamili ko. And then, ayan, may nakita kasi ako ditong delivery, no, virtual check-up. Share ko lang din sa inyo, nakakatawa lang kasi dito. Yung mga hindi common sa atin, ano, ayan, virtual check-up. So, pwede na pala siyang virtual, no. Hindi ko rin alam, nakita ko lang na curious ako, kaya binasa ko. So, ayun na nga, no, mabalik tayo doon. Ay, at saka share ko pala sa inyo, pakita ko guys, yung nakaraang kong video, no, pinakita ko yung mga nabili ko sa, sa Temu, yung parang Shopee dito. Ayan, eto na siya, naikabit ko na siya doon sa aking car key. Ang cute, diba? Tapos yan. So, ayun lang, wala lang. Share ko lang yung mga kakitan. Anyway, so, today, ayun, ayun na nga, no. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero, ayan, sige, ganito na lang. Sa Pilipinas, bali, ang total experience ko, nag-start ako mag-work 2013 as RN Hills, ano, so mga na-share ko na yun sa dati kong video. Pero RN Hills, 1 year, rotate yun sa iba-ibang unit ng hospital. So, sa 1 year or 12 months na experience, iikot kayo. Pero sa, kasi RN Hills, di mo naman na-experience mag-charge nurse, no? So, nakapag-charge nurse lang talaga ako. Kasi after ko mag-RN Hills, nag-work ako sa private. Pero, saglit lang ako dun eh. Hindi ako masyado nagtagal. So, hindi ako nakapag-charge nurse talaga sa private hospital. Dun sa dati kong pinasukan. Kasi lumipat na ako ng government mga after 6 months lang yata. Tapos ayun, so dun sa government, dun medyo ako nagtagal. Parang 2016 ako nag-start doon and medyo matagal-tagal din na hindi nakapag-charge ba ako sa ibang area. Anyway, mostly of my charging experience is sa obstetric units. So, ang kalakaran kasi, at least dun sa hospital namin, is kung sino yung most senior nurse, is yun ang mag-charge. So, ayan. So, mula 2014, ayan. So, mga ilang years din yung experience ko kasi nakarating kami dito sa US is 2024 eh. So, almost 9 years, 10 years din yung experience natin sa Pilipinas. So, ganun. Dahil nga mabilis ang turnaround ng mga nurses, ano, so talagang kung sino yung matagal, sila yung naiiwan, sila yung nag-charge, ganun sa Pilipinas. Tapos dun sa area ko, nag-work ako as bedside nurse. Sa atin, sa Pilipinas, pagka ikaw yung charge, pero may pasyente ka pa rin. So, kung ang pasyente namin ay 60 o kung ang nurse ay 3, so divided by 3. So, charge ka na, may hawak kang pasyente, tapos, bedside ka pa. So, parang, diba? Naalala ko pala sa private, dun sa pinanggalingan ko, kung maiko-compare ko yung ginagawa ng charge is, nakafocus sila sa pag-carry out ng order. So, dun na, sa dating pinanggalingan kong private hospital. So, ang charge nurse is, hindi siya nag-handle ng patient, pero siya ang taga-carry out ng orders, tapos, hand-off parang, yung endorsement is parang endorse all din eh, gano'n. So, pero mabilisan lang din. Hindi ko na masyado maalala, ewan kung tama ba. Or same pa rin yung ginagawa ngayon sa Pilipinas, no?
So, dito naman sa government, ganun. Bali, sa amin dun sa area namin, is receive all. So, yan, napakatagal ng endorsement. Umaabot ng 2 hours. Tapos, maliban pa dun yung mga, troubleshooting ng mga problema. Kunwari, may mga naiwan kang gawain. Kasi, syempre, ikaw din ang magbe-bedside. For example, sa atin kasi, parang ako may pasyente, ako endorse ko yung pasyente ko. Pero, yung mga problema sa ward, for example, may mga problema or ikaw ang magsosolusyon. Ikaw ang, syempre, kagaya ng, charging din dito. Ikaw ang mag-troubleshoot ng mga problema, kung baga sa mga admissions, ganyan, sa pag, de-designate ng mga bed sa mga pasyente, pag-allocate, ganyan. Maraming pagkakain, hindi ko na exactly maalala sa Pilipinas. Kasi kailangan natin mag-delete ng mga information sa utak. Siguro maalala ko pag pagka trinay kong alalahanin. Kaya siguro ang i-share ko na lang din sa inyo. Siguro maalala ko along the way. Pero dito sa US, iba. Dito kasi ang charge is charge lang. Unless, at least dito sa ospital na pinapasukan ko, ang charge ay charge unless kunwari kulang, hindi nagawa ng paraan, nagkakaroon ng times na nagkakaroon ng charge ng pasyente, pero isa or dalawa, ganun, max na yung 2. So, kanina, yung experience ko, medyo maganda yung yung staffing kasi maliban sa charge, may secretary, tapos merong 5 nurses, tapos 3 techs. Yung techs guys, yan yung mga parang sa atin ay nurse assistant or yung midwife sa yung equivalent sa Pilipinas. So, sa amin, pagka ganun, yung unit secretary, siya yung tagasagot ng phone. Ang ginagawa ng charge is, kayo yung nag-overlook ng lahat ng pasyente. So, charge to charge ang endorsement. So, ang nag-endorse lang ng endorse all is yung charge to charge. Pero yung the rest ng mga staff nurse, kumbaga bedside, ang palitan nila is kung sino lang yung pasyente mo. For example, ako, ang naka-assign sa akin pasyente ay 5, i-endorse, i-receive ko yung 5. Yun lang i-receive ko. So, wala na kaming pakialam sa iba. Although, same concept pa rin naman. Kahit hindi mo pasyente, syempre, may paki ka pa rin. Pero as a nurse, ikaw yung nag-overlook. Wala kang hinahawakang pasyente, pero pag may mga nag-arise na mga problem, ikaw din. At saka, dito kasi pag nag-a-admit kami ng pasyente, kasama ang charge nurse, as a second set of eyes para sa skin siya. Kasi dito, very, ayun nga, nabanggit ko, very particular sila pagkadating sa mga, ang tawag doon, yung mga, bed sore, ganyan. So, talagang, hindi kasi yan kinakover ng insurance, no, nabanggit ko na dati. Kaya, very particular sila. So, dapat pagdating pa lang, assess mo na yung skin, alam mo na, kung anong status ng skin niya pagdating. So, para ma-determine kung yan ba ay, ang bed sore ba ay, dahil especially, no, yung area ko pala, ma-share ko lang is, ang kinikater namin is, adult na mga geriatrics, na nag-telemetry or yung merong mga monitoring ng, ng ECG. Tapos, yung onco. So, yun yung mga cases namin sa area namin. So, medyo, yung aming, medyo marami yung broad yung aming mga nako-cover na mga type ng patient. So, ayun. So, ang total ng census namin sa area namin, sa unit namin is 26 yan yung max namin. Tapos may isa kaming hallway, pero ang tagal na hindi kami nagkaroon ng hallway kasi naka-block siya. So, siguro okay na yung ibang area. Anyways, ganun So, balik tayo dun sa umpisa. So, palitan. So, dito naman, parehas lang din halos sa Pilipinas. So, babanggitin mo yung pangalan ng pasyente, room number, anong case, pero mga special lang. Yung, kumbaga, parang sa atin lang din. Kumbaga, yung pinaka overview lang nung
about dun sa patient, ano mga importanteng malaman. Tas dito, importante is yung status, code status, yun. So, kasama yun. Sa atin din naman, no? Kasama sa, sa endorsement at saka anong disposition or yung plan of care para dun sa pasyente. Kasi dito, alam mo naman, dahil sila sa insurance, so may mga certain days lang na kina-cover ng insurance. So, talagang mabilis sila, hindi tumatagal yung pasyente. So, merong case manager. Ang case manager dito is ang focus lang nila is per unit. Ewan ko sa iba, no? Feeling ko, di ko kasi alam yung case manager namin kung nag-work din sa ibang unit. Pero sa amin, may specific case manager na ang trabaho lang nila is to facilitate discharge. So, sila yung nag-iintindi kung papaano. Yung dito kasi guys, sa US, ang mga pasyente, lalo na sa amin na matatanda, it's either uuwian sa bahay, magpupunta yan ng rehab, o kaya long-term care, or sa mga rehab facility, ano pa ba, short-term care, mga iba-iba kasing classification, so depende sa needs. So, ang nag-a-assess niyan kung saan mapupunta yung pasyente is case manager, PT, at saka syempre yung primary physician. So, pero mostly talaga na nagde-determine kung kakailanganin nila ng rehab or kakailanganin nila ng long-term care, short-term care, home health. May ganun din guys, yung home health. Pwedeng i-discharge yung pasyente sa bahay, pero may mga nag-visit lang na mga, so depende talaga. So, medyo hindi ko pa masyadong gamay, pero dahil naghahawak nga ako ng pasyente, kahit pa paano may konti tayong knowledge about doon. Kaya nga medyo mahirap charge nursing kasi kailangan malawak din yung iyong pang-unawa pagdating sa mga terminologies nila, kasi sa atin hindi naman tayo dyan familiar. So, ayun nga guys, pa lang din ako, nasa phase pa lang ako ng aking journey as RN, as talagang newbie. Bali, mag 2 years pa lang ako dun sa aking 3-year contract. Naka-under ako agency. Hindi ako directly hired dun sa hospital So, under pa rin ako ng agency. So, mag 2-year ako. Pero yung mga ganyang pagde-designate kung pwede ka na mag-charge or kung pwede kang kuha ng mga trainings is solely depende yan sa unit mo, sa mother unit mo, saan ka or depende sa manager mo. Pero I'm not sure if it's the same para sa iba, pero dito at least sa napuntahan ko is ganoon. So, ang nag-decide na actually karamihan ng mga kasamahan namin is parang hindi nila gusto yung position na yan. Siyempre, mabigat yung responsibility, no? Kung may dagdag bang sweldo, I think meron. Pero hindi rin, I'm not sure kung how much, Pero, parang hindi naman din ganun ka laki. I mean, worth it ba? Pero hindi naman kasi ganun kalaki ang sweldo natin as, as, ang tawag dyan, as agency nurse or international nurse. So, pero yung learning kasi at least, 'di ba? Thankful pa rin kasi may mga ganyang opportunity. Kumbaga, pinagkakatiwalaan tayo sa mga ganyang bagay. And yung sabi nga sa akin nung manager ko, parang na-appreciate ko naman na-appreciate nila na feeling nila na kaya ko na. Pero feeling ko sa sarili ko hindi. Pero I think, hindi mo naman talaga ma-feel na ready ka unless talagang nandiyan ka na sa sitwasyon. Parang same doon nung after ko mag-training ng 3 months ng kasi 3 months hindi ko pa nila papakawalan. Meron ka pang kasamang hindi ko alam kung hanggang kailan pala nila ako ititrain na as charge nurse. Pero sana naman, wag agad nila ako pakawalan kasi ang dami ko pa talagang hindi alam, and ayun. So, yun nga, mabalik tayo, 3 months na may kasama akong mentor na nagtuturo sa akin bago nila ako pakawalan. Talaga na ako na lang ang talagang nag-handle ng mga sarili kong pasyente. So, ayun, mukha namang sabi naman nila, encourage naman nila ako na tingin nila kaya ko naman na, and ayun, sige na nga, mamaya ko na i-share yung ibang mga insight nila about dun sa aking ayun, anyway. So,
ayun na nga 'no, ang kulit ng pasensya niyo na, medyo lutang pa tayo kasi medyo pagod tayo ng very light. So, ayan, after nung palitan, iisa-isahin lang ng pasyente. So, dapat kilala mo yung mga pasyente. Dun sa naging experience ko, yung ni-receive kasi namin is yung nag-train pala sa akin shoutout dyan kay Denise. Di naman siguro niya ito mapapanood. Pero kung mapapanood niya, Filipino din yun. Kaya sobrang thankful ako kasi siya yung nag-train sa akin. Kasi, syempre, komportable tayo sa language natin. Tsaka mas nagigets niya ako, mas nagigets ko siya. So, ayun, pasalamat talaga ako. Tsaka, hindi ako masyadong na-stress ng sobra kasi alam ko naman na andyan siya. Anyway, at alam ko naman na, hindi niya ako pababayaan. As always, kasi nang nagtitraining ako, siya din yung isa sa mga nag-train sa akin, yung mga nagtuturo sa akin ng maraming bagay. Ang dami ko natutunan. Kung wala sila, naku po, Diyos ko. Ewan ko na kung ano nangyari sa akin. So, super pasasalamat ko kasi may mga kasama tayong mga Filipina kasi sobrang blessing sila sa akin kasi syempre ang barrier ko talaga is syempre matagal na tayong nurse, medyo komportable na tayo dun sa ibang skills, pero kasi iba yung setup dito, so ang daming bagay na hindi ko alam. Tapos yung language, yan ang number one barrier. So, parang ang hirap, no? Kasi kakausap ka ng mga tao, may mga lalapit sa'yo, magsusolve ka ng mga problems. Nung bago ako, hindi ko alam kung paano makipag-usap sa bantay pag tinanong ako ng ganito, ganyan. Pero, ayun, dapat maging observant. Yung tinuro niya sa akin, maging observant ka, paano nila ginagawa or paano nila solve yung mga problema. So, ayun, ganun lang siguro. Tapos, kailangan may critical thinking. Pero, bilib ako sa kanya kasi napakagaling niya na-express niya yung sarili niya sa English ng, diba, ng kahit pa paano, parang na siya, parang local na rin. Kaya sabi ko nakakatawa. Sana balang araw maging ganun din ako. Pero seryoso guys, ang hirap talaga. Kagaya kanina may tumawag, no? Sabi, do you have a roller bed? Oh, ano yung roller bed? Inisip ko mabuti, ano yung roller bed? Tapos pinaulit ko pa siya. Hindi ko talaga magets. So, pinasa ko yung phone kay Denise. Tapos, sabi niya, ano ba to? Roller belt pala yung hinahanap niya. Hindi rin ako familiar dun sa roller belt. Although alam ko siya, pero kung matandaan na yun yung para sa, restraint na ginagamit pagka, na dito sa chan nakalagay. So, meron sa kamay, soft bilateral restraint naman niya, tapos meron din dito sa chan naman. Anyway, so yun nga, hindi ko maintindihan. So, ayun, language barrier na agad. Tapos, ayun, balik tayo, no? So, kailangan mabilisan lang yun. Tapos, mga importanteng details. Kasi nga, siya yung, kumbaga sila na yung magkapalitan kahapon. So, hindi na nila inisa-isa, kumbaga, kung ano yung mga pasyente. Kasi kilala na nila parehas kung sino. So, parang update na lang. Parang sa atin din sa Pilipinas. Pero sa amin kasi, no, sa government hospital na pinanggalingan ko, kailangan babanggitin mo lahat na case, pati nga case number, dati no, pinapabanggit pa. Tapos ang weird sa Pilipinas, no, kasi dito, parang ganun din, may printed na para mabilis na hindi ka na magsusulat. Pero sa Pilipinas, dun sa pinapasukan ko, binawal yung printed. Kasi ginagawa namin dati, ganoon na lang para mabilis i-edit, tapos susundan na lang ng mata nung ka-receive para hindi na sulat ng sulat. Pero pinatanggal sa amin yun, kailangan daw magsusulat. O di, nakakapagod, diba? Sa dami, 60, kaya talagang hindi pa nagsisimula yung duty mo, pagod ka na, information overload. Kasi lahat ng pasyente i-receive nyo, diba? Pero, syempre, may mga kanya-kanya namang reason bakit ganun yung sistema. Siguro mas effective. Anyway, so may mga rules tayo, no, sa Pilipinas na iba kasi, hindi naman natin mako-compare, no, kasi magkaiba naman talaga ng setup. Tsaka iba rin. Imaginein mo naman dito, 26 ang pasyente, pero ang nurses mo, 5. Isang charge nurse, tapos may mga tech ka pa, diba? So, nung pagdating ko dito, sobrang na-appreciate ko talaga sa ibang-iba sa atin. Tapos, lahat ng problema sa atin, ikaw ang problema, ultimo problema sa mga sirang gamit, engineering, ganyan. Although, andyan naman yung unit manager. Pero, diba, syempre,
mostly talaga sa'yo as a charge nurse, ikaw rin ang mamumblema, ikaw ang liable sa mga ganong bagay dito. Marami kang help. Kumbaga, kung wari kailangan na umuwi ng pasyente, pwede mong tanungin or lapitan yung case manager kasi sila nang bahala, or kailangan mag-ambulate ng pasyente, ang bahala na dun is yung therapist, ganyan. So maraming tao, hindi lang ikaw ang talagang problema, no, sa mga pasyente. Ang haba na ng video ko, nasa 20 minutes na. Anyway, ibibilisan ko na, no. So, ayun na nga. After ng palitan, dito hindi na nag-rounds. So, ang nag-rounds na kasi yung mga bedside para mabilisan, no. So, after nun, pumunta lang kami ng may medication room kasi Doon sa medication room, may mga susi doon for PCA or yung patient control anesthesia, yung mga pasyente na nakakontrol nila yung pain medication nila. Yun, may susi kasi yun bago mo mabuksan yung infusion pump na specifically for pain medication, may susi yun. Tapos, 2 tao yun yung nag-verify ng gamot. Yeah. Anyway, iba pang discussion yun, kung saan na tayo napunta. Tapos, susi sa, meron din kasi doon parang yung pinaglalagyan ng mga controlled medications. So, ayun. Yun lang naman yung chinecheck. Tapos, after nun, may meeting with the doctor, meeting with the case manager, pharmacist, at saka, charge nurse. So, ang pinag-meetingan doon is updates, at saka anong disposition, kung makakauwi ba or hindi. Mostly ganon. Kasi, di ba, fina-facilitate nila na mabilis yung turnaround ba ng pasyente is mapabilis. So, dito, hindi pwedeng may mga delays. So, talagang tinatrack nila ano ba yung mga cause ng delay. Kaya, nila kasi mga ultimo mga procedures, as much as possible talagang gagawin yan, hindi yan pagpapaliban. Tapos, syempre may mga may mga resources naman para magawa agad yun. So, walang excuse na hindi na magawa, ganyan. Hindi kagaya sa atin. For example, hindi kasi available yung gantong material, kaya hindi siya magawa. Diba? Dito hindi rason kasi nga available naman At saka hindi siya makauwi kasi hanggang ngayon hindi pa siya na MRI kasi walang MRI, ganyan, or kaya ganun, diba? Walang budget, mga ganun. Dito hindi siya reason kasi nga, diba, basta, ayun, available lahat kasi nga, syempre, diba, nagbabayad insurance. So, dapat talaga available. Kaya hindi dito issue yung mga gamit. At saka mga ganyang resources. Ang mga nagiging balakid lang sa discharge ng pasyente is usually kung may mga problema sila sa insurance o kaya walang gustong tumanggap sa kanila or kaya syempre hindi pa medically stable, ganyan, yun lang naman. Pero otherwise, talagang mabilis kung talagang discretion ng doktor na pauwiin, ang case manager ang mamomroblema kung saan siyang facility dadalhin, mga ganyan. So, ayun, diba, napaka-efficient. Tapos, yun, mag-meeting mabilisan lang. Tapos, as a charge nurse, ang gagawin mo dun sa meeting na yun is, yung doktor kasi na available dun, yun yung doktor na naka-assign sa unit Pero hindi niya lahat hawak. So, yung mga pasyente na hindi niya hawak, ikaw ang magbibigay ng report. So, gano'n na naman, no? Magsasalita ka na naman. So, kung medyo hindi ka komportable sa pag-i-English at syempre kagaya natin, hindi naman tayo talaga magaling mag-English, So, tas mga ngapa-ngapa ka pa, parang nakakahiya, Pero, dito naman kasi parang di naman sila judgmental, pagdating sa grammar or whatever. Ang importante naman dito is na re-relay mo ng maayos yung information. Dito nga akala ko dati hindi ko kaya mag-explain sa pasyente. Pero alam niyo, nakakatawa, pagkakaharap mo yung pasyente at saka yung mga relative, parang siguro dahil wala ka ng ibang choice kundi mag-explain. So, natural na lumalabas. Pero pagkausap mo na yung mga kapwa mo Pilipino, parang hindi ka na ulit marunong mag-English. Ewan ko kung bakit gano'n. Na-experience nyo ba yan? Share nyo naman, guys. Pero ganun yung
feeling ko pag ako nag-explain sa mga pasyente, for example, ng disposition nila, or kunwari nag-explain ka ng gamot, ganyan, parang, ay, okay pala din, parang fluid naman ako. Pero pagbalik na sa mga, kumbaga sa mga, mga kasamahan ko, or sa mga doktor, parang hindi ka na agad ulit marunong. Hindi ko alam, ewan ko bakit ganun. Sa experience ko, ewan ko, same sa iba. Tapos, ayun na, after na ng meeting, ayan, maraming gagawin kasi more on, sila dito, more on lahat na na-computerize, no? So, makikita mo na yung dashboard. Sa Pilipinas na may dashboard, pero ang dashboard namin is papel, Ay, hindi, meron din na try na i-Excel, no? So, na-edit mo na rin doon. Same din dito, ganun. Pero syempre, nakikita mo doon, basta, ayun, ang hirap i-explain, no? Pero, anyway, basta ganun. Kita mo na lahat. Ultimo, kung sino yung mga pasyente na hindi na to-turn, or na ba yung, basta, ang hirap kasi medyo overloaded din ako sa information today kasi parang hindi ko familiar, no? Kaya hindi ko pa ma-share ng maayos sa inyo kasi kahit ako hindi ko na rin matandaan sa sobrang dami ng information. So anyway, so mag-rounds ka rin as nurse. Parang ang setup namin is ang nurse station nasa gitna, tapos merong mga rooms dito sa kabila, mga 10 rooms, tapos sa kabila naman, ilang rooms ba yun? Basta magkabilaan rooms. So, ang nag-rounds dito sa kabilang side is yung morning shift, sa kabila naman is yung night shift na charge. So, yun, mag-rounds ka, punta ka, ikot ka, tatanungin yung mga pasyente, kung yung experience nila, ganyan. Tapos, may make sure mo rin na nami-meet yung mga needs nila. So, ikaw yung nag-overlook, kung may nami-miss ba? Kunwari, yung mga nurses, nakapag-rounds ba sila? Or yung tech, nakapag-rounds ba sila? How often? Do your nurses come or do your tech come and check on you, mga ganun. Tapos kung okay ba yung food, kamusta yung or kung may question sila with regards to their care, so dapat masasagot mo yun. Paano mo masasagot? Dapat aaralin mo yung case ng pasyente. So, yun ang responsibility mo as a nurse. Dapat alam mo lahat ng nangyayari sa mga pasyente mo, nangyayari sa area mo. Same din as charge nursing sa atin nasa Pilipinas. Kung may mga sirang gamit, yan dapat ma-call ka, supply, lahat ng problema na pwedeng ma-encounter. So, sa hapon naman, may isa pang meeting. So, ito namang meeting na to is kasama nyo may isang place sa hospital na doon kayo pupunta, tapos imi-meet mo yung ibang mga charge nurses din ng ibang area. So, ayun si Daddy at si Marcos. Gising na sila. Pagdating ko kasi nakatulog na Ayun si Marcos. Hello! So, ayan. So, after, yung meeting pala na yun, ang pinag-uusapan doon, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na iba-ibang charge nurses sa different areas. So, sila ata yung mga areas na nag-share ng mga tao, kumbaga mga staff. So, kung ako, kunwari, sasabihin ko, ito yung number of nurses ko, ito yung number of patients ko, ito yung number of techs ko. So, appropriate ba yan para sa night shift? Yung pinag-uusapan nila doon kung ano yung magiging staffing ng night shift. Kung morning kami, pinag-uusapan night shift. So, appropriate ba yan? Ngayon, kung hindi appropriate, so, yung isang charge nurse, kunwari, marami siya, makikita nyo meron din silang parang dashboard, dun makikita kung ilan yung patient, ilan yung duty na nurse, at saka ilan yung techs, ganyan. So, kung hindi, sila ang mag-arrange. So, sino ba yung magbibigay, sino yung tatanggap, sino yung kulang, ganyan. So, ganun. So, yun yung pinag-uusapan, mga 4 p.m. yun. Kasi ang uwian namin is 7. So, ngayon, pag may nag-call out na isa, kunwari nagulo ang schedule. So, may group chat sila. So, hindi pa ako sama doon sa group chat Hello, Marcos.
Hello, we did it! Nagising si Marcus. Mag-alas 10 na. Ano oras na ba? 9? Ay, 9. 9 nga, mag-alas 10. So, ayun. So, pag-uusapan kung paano mariresolve. Ngayon, kung may nag-call out, kumbaga hindi nakapasok na, kunwari na isama na siya, tatry kung maaayos dun sa group chat kung meron pa bang pwedeng ma-adjust. Kung hindi naman, merong AOD Administrative Officer ata on duty siya ang tag-ayos. Kumbaga sa atin, ang equivalent nun is parang, ano nga ba tawag doon? Nakalimutan ko na yung tawag sa Pilipinas. Pero merong, ano nga tawag doon, di? Yung sa atin, yung rotator. Sa amin doon sa pinanggaling ko, rotator. Siya yung taga-ayos. Yung mga nag-iikot, rotate. Nag-iikot sa mga area kung nag-check, kung kamusta, ganyan, yung staffing, kung walang ba or nan. Sa atin, dito naman, AOD. So, sila ang nag-oversee, sila ang tas meron ding flow, iba pa yung flow. Parang sila naman yung taga-ayos ng traffic ng mga pasyente. So, yan. Kapag may problema, sila ang tatawagan mo. Pag may problema sa staffing, may problema sa mga pasyente, ayun. Ang haba na, no? So, ang dami ko pang gustong i-share. Ano pa ba? Tapos, ayun, ikaw as a charge nurse, at tutulong ka rin sa mga, as isa din sa mga responsibility ng mga charge nurse dito is, hindi naman pwedeng, hindi ka tutulong. Kunwari, yung may mga staff nurse, kasi ganun din ako as staff nurse, tinutulungan ako ng charge ko. Kunwari, overwhelming na yung pasyente ko, or may mga hindi pa ako nagagawa, yan, tutulungan ka. Kunwari, ano pa ba, pag-i-insert, kunwari, kailangan ng tulong ng ng staff mo. So, yan, pag-i-insert, lahat pwede mong gawin. Lahat ng tulong na pwede mong magawa is Pero ang advice naman sa akin ng nitong mga kasamahan ko, kasi syempre ang personality kasi natin, 'di ba? Parang people pleaser tayo, no? So, lahat ng pwede nating maitulong or yung kahit minsan kumbaga hindi na natin dapat ginagawa, ay ginagawa pa rin natin. Pero common yan sa atin, no? Sa mga Pilipino na talagang matulungin tayo as in general. Pero ang sinasabi nila is, 'di ba? Yung sinasabi nila sa akin is kung kaya mo i-delegate at nakikita mo based on your judgment, kung kaya mo siyang i-delegate mo at huwag kang magpapaabuso kasi syempre yung iba, 'di ba, pag alam nila na tumutulong ka, yung iba kasi umaabuso. Hindi naman lahat, pero may mga ganun talaga, hindi mo maaalis yun, no? Kahit dito sa US, yun din ang wina-warn nila sa akin. Kahit na nagtitrain pa, yun din ang lagi nilang feedback. Wag mo masyadong, kunwari, syempre kailangan mo mahanap yung balance, kasi syempre, minsan mahirap din naman na nakikisama din tayo, no? So, anyway, yun pa yung pinaka, nila sa akin, sorry po, is, you have to grow a thick skin. So, hindi pwedeng balat sibuyas kasi sa pag-charge nurse, napaka-challenging kasi marami kang makakagalit. Kasi ikaw din ang taga-designate kung kanino mapupunta mga pasyente. So, yung mga ibang tao na na-assignan sa kanila yung mga gantong pasyente, syempre kung hindi nila gusto, maiinis sila or feeling nila, kumbaga, sila sa'yo, mag-react, bakit mo binigay sa ganyan. So, yun. So, kung ang judgment mo is ganyan, so, panindigan mo, ganyan. So, yun yung parang sinasabi sa akin kanina. So, huwag masyadong madamdamin, mga ganyan. Kasi, syempre, hindi mo lahat talaga mapiplease. At hindi, kahit gustuhin mo man, hindi mo lahat mapagbibigyan, Kasi, syempre, kailangan may mga bagay na talagang titimbangin mo, ganyan. Yung iba hindi, syempre, mag-agree sa judgment mo, at saka not all the time is diba? Pero, ganun lang. So, sanay naman tayo dyan as nurses, yung compartmentalize. So, ayun lang sinasabi nila, grow thick skin daw. Paano ba yun? Hindi ko alam, baka feeling ko nga, kasi syempre pag ayoko naman na may na-hurt, 'di ba, na ibang tao. So as much as possible talaga
mas maganda na okay na happy lang, no? Pero pag charge nurse ka, kaya maraming ayaw sa pagiging charge nurse dito sa US is, ayan, yung mga ganyang conflict of interest. Pag maraming magagalit sa'yo or maiinis sa'yo kasi bakit ka binigay. Kagaya nung nakaraan, may share ko lang isang araw, yung duty ko is, binigay sa akin, sa 6 na pasyente, bigyan akong 2 confused. Ang sama ng loob ko kasi yun lang, dalawang yun ang confused sa ward at binigay pa sa akin. So, feeling ko, sabi nga sa akin nung kasama kong charge is parang hindi na fair yun. So, bakit ganun? Dahil ba feeling nila kaya ko, ibibigay sa'yo? So, yun din, huwag kayo masyadong magaling kasi, or huwag kayo masyadong, ayun na nga yung sinasabi nila kasi yung iba abusuhin yung iyong tsaka kung alam nila hindi ka nagreklamo or basta-basta ka lang tumanggap, ganyan. So, yung iba, tinitake advantage yung ganun. So, advice ko lang din sa inyo, find the balance between. Pero, di ba, lagi na lang tayo mag-pray kasi kasama yan sa pagiging nurse. Kahit saan ka man mapunta, kahit sa Pilipinas or ang hirap, mahirap maging nurse. Kaya, hindi talaga biro kasi yung mental, maliban sa physically exhausted, mentally challenged ka pa kasi hindi lang naman yun ang idinideal mo, maraming pang bagay, mga pasyente, ganyan. Sa Pilipinas pag nag-charge nurse ako, ang medyo mahirap is yung pag may mga ganyan, medyo mabigat kapag nakakabangga mo yung mga kapwa mo nurse o kaya yung mga bantay na pasyente na sinisisi ka sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. For example, sisisihin ka ng bantay kasi hindi makauwi yung pasyente o kaya magagalit sa'yo, hindi mo naman kontrolado yung mga ganong bagay. Pero wala kang magawa kasi ikaw ang nasa harap. Kumbaga, ikaw ang sumasagot. So, ang iniisip nila, ikaw ang may kasalanan. So, 'di ba? Ayun. Kaya napaka-challenging ng mga pag nabigyan ka ng ganyang klaseng tungkulin. Kaya maraming gusto. Kaya sabi ko nga, mas okay maging ka lang, yung normal na normal na nurse. 'Di ba? Hindi ka masyadong stress, 'di ba? Anyway, so siguro kaya naman to binigay ni Lord is siguro alam naman niya na kaya or kakayanin at saka maganda rin to at saka experience, hindi naman pwedeng forever lang tayo na na hindi, kumbaga hindi na, kasi natutuwa naman ako kasi naintindihan ko na kasi nung staff ako hindi ko alam yung mga bagay na yun, bakit mo kailangan alam to, bakit mo, although hindi ko lang siya talaga pinapakailaman, although alam ko naman na dapat alam mo yun, pero hindi ko alam na ganito pala yun, yung reason why behind kailangan mo alam yung mga ganyang bagay is yun pala yun. So anyway, marami pa tayong may experience. So for today, yun lang muna. Hindi ko alam kung na-cover ko lahat pero ayun, masaya naman ako, happy naman ako so far. Ewan ko kung same sa mga susunod, share ko sa inyo kapag mag-isa na lang ako. So, yun lang muna for tonight. Ay, pakita ko sa inyo to na sinabi ko kanina. Virtual check-up. Nakakatawa dito. Kasi, ultimo check-up, pwede mo lang gawin sa bahay. Pakita ko sa inyo yung laman ng loob. Ayan siya, guys. Testing kit. Ipapadala mo lang to. Isisend mo lang sa email. Isisend mo lang din ulit ito. Kasama nung may mga instruction kung paano. Ito ay parang, ito yung kinakabit dito sa braso. Tapos, i-collect mo. Ikaw na mismo magko-collect ng sarili mong blood. Hindi siya venous, guys, Tapos, ayan, meron siyang, dito may ilalagay yung specimen. Ayan. Kita niyo ba? Ayan, yung mga information. May band-aid. Tapos, meron pang itong parang warmer. Tapos, ano to? Parang tape measure ba? Ayan. So, ayan ang kasama dito sa kit. Tapos, ito may dito, may scan, may QR code. So, dito utilize nila yung mga technology, para pagkadating sa information dissemination. So, wala ka ng reason, hindi mo alam, pero, diba? Sabi na, scan mo QR code. So, yun, siguro pinag-aiba natin sa Pilipinas, Kasi sa atin, medyo pa tayo, nahuhuli pagkadating sa mga gantong
advanced technology. I think meron na rin ito sa Pilipinas, pero 'di ba, hindi ko kasi ito na-experience doon, kaya yun. So, ito pa yung mga last na bago ako mag-end. So, pakita ko sa inyo tong mga nabili ko kasi wala lang, pag medyo maaga ako nakakalabas, dumadaan akong Goodwill kasi on the way naman siya sa bahay. Para lang, wala lang, tingin-tingin, hindi naman talaga ako namimili. Parang kung ano-ano lang makakita ko doon. Kasi parang nagte-treasure hunting. So, ito mga treasures na aking nabili today, mga books. Ayan, so, bala ko. Pero naipon lang to, hindi ko naman nababasa. Ayan, sana mabasa natin, no? So, Engage in Autism, kasi nga para sa anak natin, si Marcus. Ayan, tsaka Autism Tomorrow, ewan ko. Pero medyo sinilip-silip ko. Sana marami tayong matutunan dyan. Because knowledge is power. Sana may time pa tayo. Anyways, tas ito, retirement. May mga nababasa or napapanood ako mga video about this. Though hindi ganun ka-in-depth yung knowledge ko. And gusto ko rin naman magkaroon ng malalim na pag-unawa dyan. Kasi, syempre, kahit pa paano kailangan natin although we live for the moment, so, gusto natin na magandang future. So, sana naman hindi masayang yung ating mga oras na yung mga sana nagagawa na natin ngayon para mapaghandaan yung ating future. Syempre, para sa ating mga loved ones. Ayan. So, retire on, ano to? Retire on less than you think. Ewan ko basta about retirement yan. Tapos, mura lang to guys. So, diba? For $1, marami ka ng matututunan. Ito, lahat to $1. Ayan, taga $1. Tapos, ayan, total bill ko is 6. Ay, ito pa pala yung isa kong nabili. Pakita ko sa inyo. Ang haba na ng video ko guys. 40 minutes. Ayan, sa mga nag-aantay ng vlog namin, sorry na, medyo marami kasi nangyari lately. I mean, medyo na busy tayo sa life. Ay, hindi tayo nakapag-update ng vlog. So, ayan, ito $3. Nakita ko lang, wala lang. Hindi ko pa medyo nasilip ko lang yung loob, pero, ayan, unbox natin siya. O, diba, yung screwdriver. Ayan, sabay-sabay natin siya. Tignan. Sinilip ko, chinek ko to sa, pinipicturean ko siya, tapos sinitignan ko sa Google. Ano to? Yung image. Tapos nakita ko sa eBay, binibenta siya ng $40. Hindi ko naman balak ibenta, pero mali mo, pwede din naman. Hindi ko pa, titignan natin. Ayan siya. Luma na siya. Ano siya? Classic. Uy, meron pang ano to? Guarantee letter. Ano siya? Ano ba yun? Hindi ko alam kung ano to. Ano siya? Vintage. Anong year po ba ito? Ayan siya guys. Nagkakalasog-lasog na yung Nakita ko $40 sa eBay. Tapos, nabili ko lang siya ng $3. Diba? The Visible Man Assembly Project. Ayan siya. Wala lang. Parang maganda i-display. Diba? Siyempre, naman yan, related naman sa atin as medical people. And nasabi ko nga na bala kong mag-aral. Ayan siya. So, maganda siya pang display. Tsaka maganda rin kasi ako visual learner ako eh. Kailangan ayan. Pagtuturuan natin si Alana yung anak ko. Ayan siya, ganyan siya. May stand na kasama. Ayan. Bubuksan ba to? Ay, oo, nabubuksan siya. Naka-tape lang siya, guys. Ayan. O, ayan. Pwede ka mag-opera-opera. Okay na siya for $3. May ganito rin ako maliit. Ay, wala, nalaglag yung kidneys. O, diba? Na-assemble siya, kaya pala assembly ang tawag. Yun lang. Ayan, ang ganda guys. Kita yung mga organs niya sa loob. Diba? Uy nga pala guys, dito, uso yung pancreatitis. Sorry po. Mai-share ko lang kasi syempre doon nakita ko yung mga cases ng mga pasyente na uso dito yung pancreatitis. So, siguro sa diet, tinitingnan ko nga, ni-research ko pa kung bakit. Siguro nga kasi, yung diet nila is more on, sa US, more on mga
processed, ganyan. Kaya, so ingat tayo guys. Ingatan natin health natin. So anyway, wala lang, alala ko lang. Yun lang muna for today. Maraming salamat. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.